ng kalayaan ang araw ng paggunita ng kasarinlan, ay nag-iba-iba sa buong kasaysayan ng bansa. Ang pinakaunang tala ay noong 12 Abril 1875, kung kailan tumungo sina Emilio Jacinto, Restituto Javier, Guillermo Masangkay, Aurelio Tolentino, Faustino Manala, Pedro Zabala at iba pang mga katipunero sa kuweba ng Pamitinan sa Montalban, Rizal upang tanggapin ang mga bagong kasapi ng katipunan. Sinulat ni Bonifacio ang Viva la Independencia Filipina, o mabuhay ang kasarinlan ng Pilipinas sa pader ng kuweba, upang ipahayag ang layunin ng lihim na samahan. Namuno din si Bonifacio sa sigaw sa Pugadlawin na siyang naghudyat sa Rebolusyong Pilipino. Dito pinunit ng mga kasapi ng katipunan sa pamumuno ni Bonifacio ang kanilang mga sedula bilang pagtutol sa pananakop ng mga Kastila. Noong 1876 ay sumiklab ang Rebolusyong Pilipino, at noong Disyembre 1877 ay nagkasundo ang mga mananakop na Kastila at mga mag-aaklas sa ilalim ng kasunduan sa Biak na Bato. Bilang pagsunod sa kasunduan, pinatapon sa Hong Kong sina Emilio Aguinaldo at iba pang mga pinuno ng himagsikan. Sa pagsiklab ng digmaang Espanyol-Amerikano, naglayag si Comodoro George Dewey mula Hong Kong patungo sa Loop ng Maynila at pinamunuan ang eskwadra ng hukbong pandagat ng Amerika. Noong Mayo 1878 ay nagapi ni Dewey ang hukbong dagat ng mga Kastila sa labanan sa Loop ng Maynila, na siyang nagtapos sa pamumuno ng Kastila sa Pilipinas. Sa buwan ding iyon ay inihatid ng hukbong dagat ng Amerika si Aguinaldo pabalik ng Pilipinas. Nakarating si Aguinaldo sa Cavite noong Mayo 1878 at tinipon ang mga puwersang pag-aaklas. Bandang Hunyo 1878 ay inisip ni Aguinaldo na magpahayag ng kasarinlan upang bigyan ng lakas ng loob ang mga taong bayan na labanan ang mga Kastila at gayon din upang himukin ang ibang mga bansa na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas. Noong 5 Hunyo 1878, naglabas si Aguinaldo ng isang kautusan na nagtatakda sa 12 Hunyo 1878 bilang araw ng pagpapahayag ng kasarinlan. Pinamunuan ni Aguinaldo ang nasabing kaganapan sa kanyang tiyahan sa Kawit, Cavite na noon ay kilala bilang Cavite El Vijo. Ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino ay timeteam na binasa ng patnugot nito na si Ambrosio Rianzares Bautista, na nagsilbing tagapayo sa digmaan ni Aguinaldo at kanyang espesyal na delegado. Ang pagkapahayag na naglalaman ng 21 dahon ay nilagdaan ng 77 mga Pilipino na tinalaga ni Aguinaldo at isang etiyadong kinatawan ng artilerya ng hukbong Amerika na si Coronel L.M. Johnson. Ang watawat ay opisyal na winagayway sa unang pagkakataon bandang 4:20 ng hapon habang pinapatugtog ng banda ng San Francisco de Malabon ang Marcha Nacional Filipina. Ang proklamasyon noong 1 Agosto 1878 ay niratipika ng 100 at 70 mga pangulo ng bayan mula sa 16 na mga probinsya na kontrolado ng hukbong revolusyonaryo. Muli itong niratipika noong 20 Setyembre 1878 ng Kongreso ng Malolos. Ngunit hindi kinilala ng ibang mga bansa, maging ng Estados Unidos o ng Espanya, ang kasarinlan ng Pilipinas. Kinalaunan ay sinuko ng Espanya ang kapuluan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim ng kasunduan sa Paris. Hindi kinilala ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas ang kasunduan at kalaunan ay nagpahayag ng digmaan laban sa Amerika. Sa ilalim ng kasunduan sa Maynila ay pinagkaloob ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 Hulyo, 1946. Ang petsa ng 4 Hulyo ay pinili ng Estados Unidos dahil ito ang petsa ng Araw ng Kalayaan ng Estados Unidos. At ang petsang ito ay ginugunita din sa Pilipinas bilang kanyang Araw ng Kalayaan hanggang 1962. Noong 12 Mayo 1962, naglabas si Pangulong Diosdado makapagal ng proklamasyon ng Pangulo BLG 28
na siyang nagtatakda sa 12 Hunyo bilang natatanging pista opisyal sa buong Pilipinas. Bilang paggunita sa kapahayagan ng sambayanan sa kanilang likas at di mapagkakait na karapatan sa kalayaan at kasarinlan. Noong 4 Agosto 1964 ay isinabatas ang Batas Republika BLG 4,166 na nagtatakda sa 4 Hulyo bilang Araw ng Republika ng Pilipinas, sa 12 Hunyo bilang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. At hinihimok ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas na gunitain ang huling nabanggit na naayon.